Wala pa rin pong preno ang taas presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa isang oil industry source, batay sa pagtatapos ng 4-day trading, posibleng 17 pesos hanggang 19 pesos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 3 pesos hanggang 5 pesos naman ang sa gasolina. Dahil sa napakamahal na petrolyo, marami ang pinipiling gumamit ng electric vehicles. Ngayon ang balita, si Mark Salazar. Noon pang 2022, itinakda ng Electric Vehicle Industry Act ang transition natin to e-vehicle. Sa mga kalye gaya sa Maynila, tila unang nag-transition ang last mile transport kung tawagin. O yung dating tricycle, ngayon ay puro e-trike na. Dama raw talaga ang tipid, lalo ngayong may oil crisis. 200 po pag nagpapagasolina po ako, halos talagang ilang araw po namin yun, mga umaabot po ng 3 to 4 days po yung gamit namin. Pero ngayon po, hindi na po siya nagiging full. Parang nasa na lang siya. Pero hindi ba takaw huli ang e-trike, lalo na sa Metro Manila? Meron din pong destination po ito na hanggang doon lang ang pwede mo, hanggang dito ka lang, boundaries, hanggang dito ka lang pwedeng dumaan. Wala tayong magagawa kasi yun trabaho nila trabaho lang. Kasi kami rin mga biyero, naghahanap buhay lang din ng marangal. Ilag-ilag lang po. Nauunawaan naman daw ng LTO ang kahalagahan ng public transport, lalo na ngayon. Kaya wala munang regulasyong ipinapatupad sa mga e-bike at e-trike. Yung ating mga pong umiiral na batas where these e-trikes and e-bikes are prohibited from using the major thoroughfares unless there is an LGU exemption in a particular municipality po or city, yun po yung sinusunod natin. Pero kung pang public transport pala gagamitin ng e-trike, talo kumpara sa tricycle. Una, sa boundary. Mas mura yung boundary nila Kasi dito 600 ang boundary, sa tricycle kasi 250 lang. Sa mga nakikicharge na driver, nagtaas singil na rin ang charging stations. Yung 4 na bar, dati 100 lang, ngayon 200 na. Sobrang tumal, sobrang taas ng gasolina kasi po ito generator po yung namin. Pag nagcha-charging kami sa generator, kasama na sa namin sa boundary. Ang Quezon City LGU may libreng electric charging stations sa Amoranto Sports Complex para alalayan ng sektor. Well, partly it's solar based, no? May solar panel tayo sa roof ng station, and there's also a power from Meralco na kinukuha. Nagpapahulugan din ng ilang e-trike units ang QC. Alinsunod sa Electric Vehicle Industry Act, bibigyan ng insentibo ang lahat ng mamumuhunan at gagamit ng electric vehicles. Pero sa mga e-trike, hindi forever silang exempted sa registration at driver's license. We might require the registration of 50 kilos and above e-trikes, to identify the owners kung magkaroon ng aksidente. And in addition to that, yung operators po nito, dapat they should have at least be holders of non-pro driver's license po. Kasi po, gumagamit ka po ng daan. Ito ang unang balita. Mark Salazar, GMA News.